Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Fun run isasagawa sa lungsod ng San Pablo para sa pagdiriwang ng World AIDS Day 2024. Mag-aaral ng Crescencia Lopez Senior High School sumailalim sa emergency training ng CDRRMO. City Health Office namuno sa programa ng pagtataas ng watawat. Furukawa Automotive Systems Lima, Philippines is hiring. Sampaloc Lake Fisher Folk nabiyayaan ng tupad program ni Congressman Loreto S. Amante. Agri-co-ops lumahok sa kadiwa ng Pangulo. BJMP San Pablo nagsagawa ng CRS activity sa Barangay San Roque. San Pablo City Police personnel nagsagawa ng checkpoint Oplan Sita. PNR at SPC Kudho namahagi ng notice. Magandang araw lungsod ng San Pablo. Magandang araw San Pableños. Para sa mga balita, fun run isasagawa sa lungsod ng San Pablo para sa pagdiriwang ng World AIDS Day 2024. Naritong muli si Kapitana Gina Desamero Pundan ng Barangay 7A. Sa pamumuno ni na Dr. James Liho, City Health Officer, at Dr. Mercedina Caponpon, Assistant City Health Officer at Social Hygiene Clinic Coordinator, ay isinagawa noong November 25 ang pagpupulong para sa gaganaping fun run para sa pagdiriwang ng World AIDS Day sa December 6, 2024. Nakiisa rin sa pagpupulong ang mga stakeholders mula sa LGBTQ community, sangguniang kabataan, pamantasan ng lungsod ng San Pablo, PNP, Barangay Opisyal, CTMO, City Information Office, at mga kawani ng Social Hygiene Clinic, HIV. Ako po si Kapitana Gina Desamero Pundan, Barangay 7A, Balitang San Pablo. Mag-aaral ng Crescencia Lopez Senior High School sumailalim sa emergency training ng CDRRMO. Para sa mga detalye narito, si Kagawad Junie Lloyd Morta Suarez ng Barangay 7A. Sumailalim ang mga TVL caregiving students at senior high school ng Crescencia Drusila Lopez sa isang emergency response training sa pamumuno ng mga kawani ng City Disaster Risk and Reduction Management Office. Matagumpay na naisagawa ng training noong November 19 sa nasabing paaralan sa pangunguna ni Administration and Training Division Head Rory Asaula, Administration Deputy John Carlo Palad, Training Deputy Jeffrey Bulahan, at Staff Stephanie Shane Gia. Ako po si Kagawad Junie Lloyd Morta Suarez, Barangay 7A, Balitang San Pablo. City Health Office namuno sa programa ng pagtataas ng watawat. Ang mga detalye mula kay SK Joshua Pingol ng Barangay 7A. Pinamunuan ng mga kawani ng City Health Office ang programa ng pagtataas ng watawat noong November 25 sa One Stop Center. Kanilang inanyayahan ang mga mamamayan ng lungsod ng mag-avail ng services ng kanilang e-consulta program. Katuwang ang PhilHealth ng mandato ng Universal Healthcare Law. Ito ay isang komprehensibong pagkonsulta ng mga outpatient upang mabigyan ng pantay na pagkalinga at abot kayang serbisyo pangkalusugan ang bawat mamamayan.
Ako po si Joshua Pingol, SK Kagawad, Barangay 7A, Balitang San Pablo. Furukawa Automotive Systems Lima, Philippines is hiring. Ang mga detalye ng balitang yan mula kay SK Kagawad Ayesha Garcia ng Barangay 7A. Pabatid ng PESO San Pablo sa pangunguna ni PESO Manager Pedrito Bigueras na open for hiring ang Furukawa Automotive Systems Lima, Philippines na nasa Lima Technology Center, Lipa City, Batangas, para sa mga female production operators, female company registered nurse, female staffs, engineers, male or female equipment facilities staff engineer, female QA staff engineer, at male equipment technician. Magpadala lamang ng resume sa falp.recruitment@gmail.com o tumawag sa 043-455-9620 Lock 108 o mag-visit sa website www.furukawalima.com. Ako po si SK Kagawad Ayesha Garcia, Barangay 7A, Balitang San Pablo. Sampaloc Lake Fisherfolk na biyayaan ng tupad program ni Congressman Loreto S. Amante. Ang mga detalye mula kay SK Kagawad Andrea Aquino ng Barangay 7A. Lubos ang naging pasasalamat ng mga tanggapan ng City Tourism at City Agriculturist kay Congressman Loreto S. Amante sa pagbibigay ng tulong sa 100 Sampaloc Lake Fisherfolk sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced worker o TUPAD program. Ang mga benepisyaryo ay magsasagawa ng solid waste collection, retrieval of old bamboo poles, at clearing debris along the lakeshore. Ako po si SK Andrea Aquino, Barangay 7A, Balitang San Pablo. Agri-co-ops lumahok sa kadiwa ng Pangulo. Para sa mga detalye, narito si Ingat Yaman Gina Navia ng Barangay 7A. Sa pagtataguyod ng City Cooperatives Office ay lumahok ang iba't ibang agricultural cooperative sa ginanap na kadiwa ng Pangulo noong November 19 sa may One-Stop Processing Center. Layunin ng kadiwa ng Pangulo na makapagbigay ng may kalidad at ligtas na mga pagkain. Ito ay pagbibigay rin sa mga magsasaka ng mga rent-free venues para sa pagbebenta ng kanilang mga produkto na malaki ang may tutulong sa dagdag kita para sa kanilang pamilya. Ako po si Gina Navia, Ingat Yaman ng Barangay 7A, Balitang San Pablo. BJMP San Pablo nagsagawa ng CRS activity sa Barangay San Roque. Ang mga detalye ng balitang yan, narito si SK Ayesha Garcia ng Barangay 7A. Sa pamumuno ni na Jail Wardens Lord Carino at Joan Cabaldo, ay matagumpay na isagawa ng BJMP San Pablo ang 6-in-1 Community Relations Service Activity sa Barangay San Roque. Sa pakikipagtulungan ni Chairman Jose Marie Lopez at Sangguniang Barangay, nagsagawa sila ng feeding program, read a book, and gift-giving activity, community cleanup drive, pamimigay ng mga flyers ukol sa NTF, ELCAC, and violence against women and children, at tree planting activity. Ako po si SK Kagawad Ayesha Garcia, Barangay 7A, Balitang San Pablo. San Pablo City Police personnel nagsagawa ng checkpoint Oplansita. Ang mga detalye mula kay Kagawad Jomel Aquino ng Barangay 7A. Ang mga personnel ng San Pablo Component City Police Station sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Franco Alex Reglos ay nagsagawa ng checkpoint operation o plansita sa iba't ibang lugar ng lungsod ng San Pablo noong November 22. Ang nasabing operation ay upang mapigilan ang anumang mga iligal na gawain, mga kriminal activities at upang masiguro na ang mga motorista ay sumusunod sa mga ipinatutupad na ordinansa at mga kaugnay na batas ukol sa Philippine Road and Highways. Ako po si Kagawad Jomel Aquino ng Barangay 7A, Balitang San Pablo.
PNR at SPC Kudho na mahagi ng notice. Para sa mga detalye, narito ang punong sangguniang kabataan Juliana Margaret Hernandez ng Barangay 7A. Sa pangunguna ng mga PNR personnel at sa pakikipagtulungan ng mga kawani ng City Urban and Development Housing Office sa pamumuno ni Housing Coordinator Franeliza Caston ay namahagi ng PNR 30 days notice sa Barangay Soledad noong November 19, 2024. Ako po si Punong Sangguniang Kabataan Juliana Margaret Hernandez, Barangay 7A, Balitang, San Pablo. Para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ganon din ang ating punong administrador Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Kasama ang bumubuo ng sangguniang barangay ng Barangay 7A, ako, si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo. Mula sa pamahalaang pangbarangay ng Barangay 7A, Kasama ang Sangguniang Kabataan ng Barangay 7A At sa Barangay Information Office ng Barangay 7A, upang manatiling updated sa mga kaganapan sa lungsod ng San Pablo, ugaliig tumutok sa City Information Office, Balitang San Pablo.